Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Nakapunta ka na ba sa plaza? Natutuwa ka rin ba sa iba't ibang kulay na iyong nakikita habang naglalaro sa plaza? Naramdaman mo rin bang ayaw mong umuwi dahil sa dulot nitong saya? Kumusta mga bata? Ako si Teacher Reynan Tilipana ng Division of Bulacan, ang maghahatid sa inyo ng isa na namang napakagandang kwento mula sa kwento ng bayan ko na inyong mapapakinggan ngayon. Pinamagatan itong Mabubulag na Naman Ako. Isinulat ni Erwin M. Malyari ng Division of Bataan at iginuhit naman ni Mark G. Asuncion ng Division of Nueva Ecija. Ang ating tampok na kwento ngayon ay tungkol sa isang bata, si Toto. Sa tuwing magpupunta at lilisan sa kanilang plaza, ay magkahalong saya at lungkot ang kanyang nadarama. Tara, samahan ninyo ako at sabay natin tuklasin kung bakit lagi niyang nasasabi, mabubulag na naman ako. Taya! Ikaw naman ang taya, Toto. Sigaw ng aking kalaro habang nakatulala ako sa mga bagong kabit na ilaw sa plaza. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis, at patay sindi ang mga ito na animo ay sumasayaw. Ang saya! Sobrang saya talaga sa plaza. Tuwang sigaw ni Toto. May nagkukwentuhan at nagkukumustahan. Kumakain ng ihaw-ihaw, lalo na ang paborito kong isaw. May naglalaro at naghahabulan sa ilalim ng buwan. Kasayang walang katapusan. Toto! Ang tatay mo nandito na! Sigaw ni Dylan na aking kalaro sa habulan. Bigla akong napahinto at napaisip. Ayaw ko munang umuwi. Bakit ba ayaw ko umuwi? Ayaw ko munang umuwi dahil saya ko ay mababawi. Ayaw ko munang umuwi dahil sa sigla ako ay napapangiti. Ayaw ko munang umuwi dahil isinasayaw ko pa ang paggalaw ng mga ilaw. Ayaw ko munang umuwi dahil gusto kong tikman ang masarap na inihaw. Ayaw ko munang umuwi dahil sa mahabang kwentuhan kahit hindi pa naghahapunan. Ayaw ko munang umuwi dahil gusto ko pang makipaghabulan sa aking mga kaibigan. Ayaw ko munang umuwi. Bakit ba ayaw ko talaga umuwi? Toto! Tara na, uuwi na! Sigaw ng aking tatay. Dali-dali ko namang isinuot ang tsinelas ko na nakasuksok sa aking mga braso. Patakbo akong sumalubong sa aking tatay na basa ng pawis. Bakit kaya maagang natapos si tatay? Pabulong kong tanong sa aking sarili habang tinitingnan ko ang pala niyang bitbit na gamit sa paghahalo ng semento. Tay, bakit ang aga mong dumating? Ulit kong tanong sa kanya. Toto, bilisan mong maglakad at huwag nang magtanong, sabi ni tatay. Habang naglalakad pa uwi, nawawala na ang mga kulay na nakikita ko. Eto na, mabubulag na naman ako. Ayokong mabulag. Ayoko munang umuwi. Sa huling sandali, bago mawala ang lahat, lumingon ako sa likod upang tingnan ang plaza na nagbigay sa akin ng saya. Sa bawat hakbang ko, nawawala ang kulay ng mga damong natatapakan ko. Sa bawat punong nadadaanan ko, ay tanging kulay abo ang nasisilayan ko. Dahan-dahan namin tinatawid ang tulay na iisa ang kulay. Dahan-dahang nagiging itim ang lahat hanggang sa tuluyang dilim ang bumulag sa akin.
Tatay, wala akong makita. Sigaw ko. Sandali anak, heto na. Sabay bukas sa maliit na ilaw ng kulay pulang lighter. Munting ilaw na naging liwanag sa aking mga mata at nagbigay gabay sa aming daraanan. Ang hirap talaga kapag sa itas ng bundok ka nakatira. Buti na lang sa gabing ito ay may libreng liwanag ang buwan. Sa aming pag-uwi, nakita ko ang mga naglalarong alitap-tap sa ilalim ng puno ng mangga. Tinulungan din kami ng mga bituin na mukhang maliliit na ilaw ng lighter. Kahawig ng ilaw namin ni tatay. Malayo man ang aming lakarin, ay natutuwa naman ako sa aking nakikita. Ilang sandali pa, eto na at kaagad kong natanaw ang aming munting bahay na gawa sa kawayan. Balit man at walang kuryente upang magbigay liwanag, punong-puno naman ng pagmamahal ni nanay at tatay. Nanay! Masayang sigaw ko habang sumasalubong ang aking ina na may dalang kandila na maliit pa sa pulang lighter ng tatay ko. Sa pagkakayakap ng aking nanay, pakiramdam ko ay unti-unting lumiliwanag na ang paligid ko. Malayo sa nakabubulag na kanina ay dinaanan ko. Kahit nagtitiis kami sa isang maliit na gasera na gawa sa lata ng tuna at bote ng palaman, kapag dumidilim na, hindi ako nahihirapan dahil sa pag-aalaga ni nanay at tatay. Nakakabulag man ang dilim, pero ang pagmamahalan ang nagbibigay ng liwanag sa buhay namin. At dyan na nagtatapos ang ating napakagandang kwento. Nagustuhan niyo ba mga bata? Salamat naman kung gayon. O paano? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.